tuloy natin ang ating kwento. Umuulan ang gabi niya. Ngayon, siya ay sa 6 anyos. Na ang tanging nangangaga sa kanya ay ang kanyang tiyan na si Auntie Marie. Nagising si Linda ang gabing yun sa malakas na hangin. Malakas na hangin at napakalamig. Binuksan niya ang bintana. Hindi lang yun kung bakit siya nagising. Nakarinig siya ng parang pagaspas ng malaking ibon. Malaking ibon na napalaginipan niya nung siya'y bata pa. Ngayon, hinahanap niya ngayon kung saan galing ang ingay na yan. Nandiyan po na malakas na hangin at malaking ibon. Tumayo siya at hinanap ang kanyang auntie. Kumatok siya. Dahan-dahan. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang tiyahin na si Auntie Amarie. Ang sinabi niya, "Auntie, gising ka pa ba? Auntie, gising ka pa ba?" Walang sagot. Ngayon ay bumaba siya. Pinakabukas ang pinto ng kanilang bahay. Ngayon, bigla na lang dumating ang kanyang auntie at sinabing, "Linda, bakit gising ka pa?" Ang sabi naman niya ay, "Hindi po ako makatulog. Ang lakas at malamig ang hangin at ang pagaspas ng malaking ibon na napanaginipan ko nung bata pa." Ano po ba yun? Ano po ba yung malaking ibon na yun, Auntie? Ang sabi ng kanyang auntie, totoo pala, ang malaking ibon. Tanda mo, nak, huwag kang lalabas pag narinig mong pagaspas ng malaking ibon. Totoo pala ito, Auntie. Bakit po ako hindi lalabas? Bakit po? Hanggat nandito ko, walang mangyayari sa iyo. Ano pong mangyayari sa akin, Auntie? May masama ba mangyayari sa akin pag lumabas ako? Basta, matulog ka na. Hindi pa panahon para malaman mo. Hanggang dito na lamang, mga kaibigan. Hanggang sa susunod ng ating kwento ng Anak ng Aswang. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood.
Salamat.